What I have are just seeds. I am just a farmer. Amen. Kasi lahat ng binigay sa akin ay binigay lang sa akin ng Panginoon. Pera, bahay, business, trabaho. Dapat makulit ko yung pinaparinig kay Lord. Lord, hindi to akin, bigay mo to sa akin. Magkakawalaan mo ko ng malaki. Diba? Nagbigay ako sa iyo kung ano yung ibinigay mo sa akin. Trabaho, opportunity, influence, family, ako, even ang ating buhay, everything ultimately, we can say that everything belongs to Him who is the owner. Amen. Hindi ako ang owner. Amen. Tama po ba? Amen. Kaya kapag nilagay ni Lord sa kamay natin, matuto tayo magtanong, Lord, para sa akin lang ba ito? Yan. Sige nga, para sa akin lang ba ito? O may gusto kang pagpalain through me? Amen. Lumalabas si generous person lang ang nakakakita ng field na tatamnan at alam niya na matabang lupa ito. Hello? Amen. Hello? A generous person knows how to release Amen. his sins. So yun ang sinasabi niya, principle. Number 2, are you okay? Amen. Very good. Lagi ito naintindihan. Amen. Very good. Punta tayo sa pangalan. A generous person trusts God more than what he owns. Sabi sa 24b, yet gains even more. Yung nagbigay, gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. O, ang ganda ng contrast. Nag-release yung isa, nadagdagan pa. Yung nag-hold ng sobra, lamang nawalan. Wow. No, yun ang compare. So, pwede ko itong combat and this is ganito yan. Hindi. Kumpara mo sa... Sinasabi niya ni Solomon. So, linawin natin, hindi sinabi ng Bible na masama mag-save, hindi masamang mag-budget, hindi sinabi masama mag-invest, hindi sinabi masama ang financial planning, hindi. Di ba? Wisdom yun. Tinuturo yun ng Bible, madaming diin ang scripture doon. Isa sa tinuro ng nanay ko sa amin, kami magkakapatid, ay mag-save. Nung araw pa ako nagsisave, madali ako mag-save. Makakasave ako yan. Papraso, save ng save. Hanggang sa magulat ka, maayos na ito, pang gastos ko na ito dito. Isa yun sa tinuro sa akin ang Panginoon. Puri ng Panginoon. Hindi ako bibitaw doon. Powerful ang pagsasave. Okay? Puri ng Panginoon. Kaya lang sabi, withholds unduly. Yan, withholds unduly. Meaning,